no? Sana tingin mo dapat ba bawasan din yung time nila Austria or nila for him, for Poli or Policarpio? Yeah, especially I think so. In terms of kunyari kalaban nila FEU, UST, UE. Those games dapat ibabad nila yung feeling nilang rookie or sophomore na magiging extra useful pagdating ng Final Four and Finals. Para mag-gain ng confidence. I mean, pagka kunyari, LaSalle Ateneo, LaSalle UP, okay na. I mean, 8-man rotation, 9-man rotation, pwede na yun. Kahit iupo nyo na yung mga promising. Pero marami namang games sila na di ba? Yung mga teams na, alam mo na, mga UST level. Yeah. Ilaro na nila si Policarpio doon, tapos ibabad nila si Cortez. Tapos, that's the time that KQ and Michael Phillips could, catch a breather. Kaya lang, diba? That will hurt KQ for his MVP stats din. Kung sakali, no? Yeah, especially the way the youth is dominating. Yeah. Ako, bias ako I want KQ to win the MVP. Because the past several years is always an FSA. Sa intro pa lang nga natin di ba? Nandun yung sinasabi mo. You're not a kung alam mo yung intro natin. Tuwing sa Hindi ako sa pagiging racist or bias and whatnot. Wala pa kasi Pilipinong MVP since Mbala era diba? Yes. Lagi na lang FSA yung MVP. Gabio, Acueti, Kwame. Tapos ngayon si Dio. Yeah. Alam mo yun, Mbala era pa, FSA na. Malay mo ngayon, KQ. And we're giving the MVP not because of any bias, but because KQ is the best player in the league. Diba? Pwede kasi, statistical points yan Walang dyan, walang opinion dyan, walang bias dyan. Numero yan. So, it's a more deserved, accolade for a Filipino beating sa FSA. Who's the last one? Was it, Ray Parks? Probably Kiefer. Kiefer? If I'm not mistaken. Kiefer pa yan. Ganun nakatagal. Kasi mga naalala ko lang Ray Parks, Kiefer, Terrence, and RR. Yeah. Tagal na. Yeah, saka usually mga MVP natin noon, mga gwardiya. Ngayon, ang mag-MVP kung makuha ni KQ. Imagine mo, big man na feeling gwardiya, na may skill set ng gwardiya. Yes. All around. Na parang bumabaril at nagbabantay na parang gwardiya. Di ba? Ay, mag-security guard ka nga, KQ. Kailangan namin sa Epalin Bob. Bubugin kayo. Magaling. Oo. Magaling KQ. Yeah. So, yung game na yun, Boss Bray, De La Salle NU, dito, parang preview yan ng hinaharap ng NU kung puro injury pa rin sila at preview ng hinaharap ng La Salle ngayong second round and upcoming Final Four. Kaya malaking burden ng bubuhatin ni Kian kung sakali at saka ni Oman. Yeah. Saka singit ko na rin, Boss Bray, singit ko na rin. My favorite point guard the next few years would be Portsky. Would be Portsky and Humamoy. I think those two, sila yung may pinakamataas na ceiling sa lahat ng point guard, including Kian. Alam natin super science si Kian this season, di ba? Super science siya. Pinakitaan niya tayo ng malupit this season. Pero the way I see paano magdesisyon, gumalaw at yung skill set ni Humamoy, and also of course matik naman si Portsky last season. Kitang-kita naman natin kung paano siya sinabayan si point guard Jerome, di ba? So mythical 5
Yeah, mythical pa eh. Ang hope ko lang sana dahil nasa inyo si Umamoy at kasama niya si Kian. Ito pa ang controversial. Kung ako, barkada ko si Umamoy, si Reinhardt. sasabihin ko sa kanya, Reinhardt, medyo matagal pa si Kian dyan. Magaling yan. Mukhang hindi ka magkakaroon ng maayos na role at growth dyan. Lumipat ka na lang siguro sa FEU o kaya sa sa ibang team na magpo-flourish ka. Kaya yun lang akin ha. Pero siguro malay pa natin sa usapan nila ng LU. Kaya Boss Dry, I mean, paano ka makakaporma si Kian yung starting point guard ng LU kung ikaw si Umamoy? Kaya nga. Tapos andun pa si Steve. Si Steve Nash. Saka yun, nagumaling din, di ba? Tatlo. Kaya saan ba... teka lang. Meron tayong history na tatlong guardia na maayos ang kinalabasan. Yan ba yung Tolomeo Romeo, Yeah. Tolomeo Romeo, saka si RR? Yeah. MRT? Yeah, MRT. Malay mo, gano'n. Sana lang, that's the best case scenario if magstay si Umamoy sa NU. That's the best case. Pero kung ako lang, barkada ko yan. Oy, Umamoy, lipat ka na sa FEU. Tapos puntang Ateneo. Puntang Lasal. Ha? Puntang Ateneo, puntang Lasal. Yeah.